katotohanan ko yan, ano? Parang magkakasama kayo sa September dump ng isa't isa. Mga nagsi-upload kayo kahapon. Sobrang ko-close nyo na. Hindi ba? Kasama talaga yan ng familiars, mga ka-familiars natin dyan. Ito naman, magtatanong kay Kuya Vong at kay Kuya Jong, si Chris O. Ramos mula sa One Music PH, ang katanungan niya. How do you feel about taking on the challenge of doing primetime hosting? Well, medyo nakakakaba. Actually, nung first taping namin talagang kinakaba kami ni Kuis Bong. Medyo may mga, alam mo yung mga bulol-bulol kami ng konti. But syempre, as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. And kami naman dalawa, kapag binigyan kami talaga ng work ni Bong, as sa experience namin sa Street Boys, talagang ginagalingan namin, binibigay namin yung 100% namin. And talagang gumagawa kami ng sariling style namin sa hosting. Ayun. Kaya kahit pa paano, medyo may comparison din dun sa nauna kay Billy and kay Luis. Kasi dalawa kami. Yung English? Yung English, sa kanila na lang. Oo, magaling. Tama si Kuis Jong challenging talaga dahil nga, syempre galing nga sa magagaling mag-host. Talagang nananalo sila pagdating sa hosting, Billy and Luis. At syempre may dagdag kaba rin. Syempre nanonood sa amin, si Sir Gary, 'di ba? Si Ate Shawi. Kuya Ogie, okay lang. Kasi kaibigan na namin si Kuya Ogie, close na namin Dagdag yun kasi kumbaga, nakakatuwa lang dung sa first taping namin, talagang chine-cheer din kami ng mga jury. Talagang inaano kami, go, go. Kumbaga, ang sarap na maramdaman na talagang supportive sila sa amin dalawa ni Kuis Jong. At syempre kami dalawa, 33 years na kami magkasama. So alam na namin kung paano magsasaluhan. Kumbaga ito nga lang yung first time na dalawa kami. Kasi sa Showtime, syempre marami kami. At dito rin napapatunayan yung brotherhood. Talaga namang kung ano man ang mangyayari, saluhan talaga. So, yun. Yun talaga yung tulong dito ng Street Boys sa amin. Tsaka yung ginawa sa aming training ni Direk Chito, napakaganda. Kasi laging pag may bagong sayaw, may training, talagang puro challenges na yung ginagawa namin. Kumbaga, nasanay na rin kami. At tinitake nyo ang lahat ng challenges na magkasama. Yes. At pasulong. Walang iwanan. Tama, pasulong. Correct, oo. Pero eto pa, may isa pa po siyang question, Noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? English na English yung tanong ni Sir Chris Ramos. Parang kay Billy Crawford yung tanong. Thank you for that wonderful question. Yes, but thank you. for me, I think... Wow, in English mo din? Serious. Yay! Ano ba? Ako parang wala As in, wala akong pangarap sa showbiz before. Kasi isa lang akong tambay dati talaga. Uy, grabe Kuya Jong. Theater actor ka at hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga. As in, wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung nagsimula ako sa Street Boys. Marunong ako tumbling, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo natuto ako. And then, yung acting, ano lang yan si Spencer dapat yung kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala, nakapasa ako, and dire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pag-aaralan. Hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak tong may talent na hindi. Lahat po na pag-aaralan. Kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Correct. Si Kuya Vong. Ako, naalala ko lang nung elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi kong dala yung cassette tape. Cassette tape pa nun. Lagi kong dala yun. Tapos, nire-rewind ko yun sa pamagitan ng lapis o kaya ballpen. Ginagano mo yun. Tapos, parang ready to play yun. One time, nagkaroon ng foundation day sa school ko nung elementary. Sumali ako. Wala kasing representative ang grade 4. So, ako yung nagpumilit na sumali. Dala ko yung cassette tape. Finally, nagamit ko. Na kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo kong 3rd place as Michael Jackson. Yun, Oo. Tapos yun na yun. Parang in dream ko na maging dancer, gusto ko magtuloy-tuloy. So yun yung naging parang si Michael Jackson talaga. Kaya pag mayroon kaming sayo sa Street Boys, pag MJ ang tugtog, siya na mismo yung nasa unahan. Matic na. Yan. MJ Felipe. Ako nag-i-interview Hi, ako Sir dati. MJ! Grabe. At saka yung groove, Kuya, dalang-dala mo hanggang ngayon. Iba yung groove nung Vong Navarro, yung galaw.
Mr. Suave. Oo. Salamat, Ace. Siya na yan. Di ba? Thank you so much mga quiz. Pero eto naman may katanungan para sa Jamiel, kay Jarlo, kay Jason at kay Kuya Pepe. Mula pa rin kay Chris Ramos. Ang sabi niya, noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? Sino yung mga pinipeg nyo sa buhay? Si Mariel. Ako, growing up po, Sarah G talaga. Kasi siya yung napapanood ko, lalo na nung Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then napanood ko rin yung mga, lalo na yung mga movies niya, Bituing Mo Lang Ningning, yung paghagis niya ng basta yung iconic ending nung nung To Love You More. So yun, siya yung naging parang icon na ni-look up ko talaga since I was a child. Ikaw. Ako naman po, si Sir Ogie talaga, tsaka si Sir Martin Rivera. Hindi naman sa pang sisip-sip. Sir. Wow. Sabi May na points. Ano kaya mararamdaman ni Sir Gary? Hindi naman po. Pero kasi yun talaga yung naririnig ko talaga sa bahay namin na palaging tinutugtog, tas ballad talaga. So nagustuhan ko na din at kinakanta ko yung mga songs nila. Kaya ayun po. Napakahuhusay ng dalawang Yes, sobra po, hindi ba? sobra. Idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinipeg mo, fina-fantasy mo? Ako naman po, mga boy bands dati. Mga Backstreet Boys Of and course. Street Boys. Idols. Yeah, NSYNC, yun po talaga. Wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since, gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta, sumasayaw. So sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi ever since, puro gitara and pagkanta lang now I can actually sing and be my idols. So yun, thank you po. Salamat. And be Jarlo Base. Yes, of course, of Hindi course. ba? Sarili mong tao. Si Jason di naman. Ako, like na-mention ko kanina, si Stevie Wonder, tsaka si Freddie Mercury. And also, kasi ang genre ko talaga kasi is R&B. So, nakikinig ako sa mga music nila Usher, nila Neo. Yun yung mga ko talaga, yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta, yung style ko sa sa pag-perform. Ayan, mga Boyz II Men, mga ganun. Yun yung mga idol ko talaga dati. Soulful talaga Soulful ang mga talaga. amats mo. Yun talaga. Si Kuya Pepe. Ako, iba po kasi yung pinagpapantasyahan ko nung bata pa ako eh. Ha? Bakit? Iba yun, Kuya Pepe. Iba yung fantasy ka. Ano yan? Share mo naman, share mo. Share ko? Hindi, ako naman kasi basketball lang pinagpapantasyahan ko noon. Na maging Michael Jordan. 1998. Talagang pag tumitira ako sa basketball, sinisigaw ko, Michael Jordan. Yes. Kinikwento mo sa amin, may mga poster ka, di ba? Nga Michael Jordan. Nasa CR yung poster eh. Oh, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. calendar. Yung siya nag-model sa Portanduay. Yung calendar Tanduay. ko. Michael Jordan. Nagtatboy ba siya? Nagtatboy ba si Iba Michael yun, Jordan? hindi siya yun. Hindi, never. Hindi ko naabutan. 1998. Ayun pala. Yun ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming salamat po, Sir Chris Ramos Jr. para sa iyong mga katanungan. Ito pa, para kay Dia Mate, ang question na ito mula kay Lance Joseph Martinez ng Metro Style. Having been crowned Reina Hispano-Americana 2025, how do you plan to channel that pageant success into your face? Sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Serious. Thank you for that wonderful question. O, pageant to, ah. Pageant na to, ah. Well, as Reina's Panamericana, I guess yung one thing na ita-channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood. Confidence talaga yung dala mo sa stage. Ganun talaga. So I guess, bringing it here to sa your face, kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, gano'n. Yung talaga, you have to fake it till you make it talaga. Confidence yung kailangan mo idala sa show nito. And I'm excited kasi pasabog talaga yung mga icons ko at yung mga icons sa mga kasama ko dito. So, it's gonna be fun. It's gonna be fun. At syempre, icon ka na rin ng mga bakla dahil beauty queen ka. At ang daming nag-aabang sa'yo. Congratulations, Thank you. Tia. Thank you so much. Of course. Na ayaw magpula for today's video. Diba? Red for Reina and red for your face. Oh! Oh, ito naman, meron pang tanong si Lance Joseph Martinez mula sa Metro Style. Para kay Alexa naman. Ito English din to, Alexa. Kayanin natin to. You're widely... I'm wild? Widely
Oo. You're widely recognized as a Gen Z total performer since this show will challenge you to both sing and impersonate. What preparations have you been doing for your Face Sounds Familiar? You know, I'm first of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a Gen Z total performer. Kasi nung pinalabas po yung trailer, I saw one comment that said na I don't deserve the title. And I didn't disagree eh. Kasi sabi ko, yes, I believe na hindi ko pa napapatunayan yung sarili ko na deserving akong matawag na total performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all. Kasi I really wanna prove then, also, more than to other people, for myself, na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer. Kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I've always wanted to be a pop star, a singer, a dancer, everything in the arts. So, yeah, so I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. Everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng request, lahat ng hingin namin. Talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kaming homework. So we all do our own research, non-stop. Non-stop yung pag-aaral. And sa mga bagay po na I know hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon ako nakatutok. Galing-galing mo kayo. Oy, grabe naman. 3 points. 3 points. Confidence nga daw. Yun, that's something I feel like I lack also confidence. So yun din yung tinatry kong pag-aralan. So I've been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko, I'm gonna start taking lessons for ASAP din. So yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungalingan ko yung basher na yan ha. Dahil napakahusay ng unang tsaka huwag ka performance ni maniwala Alexa. doon. Abangan No, nyo naman. po yan. No, I took it as constructive. Na hindi naman ako yung hindi ko deserve. More on constructive na, sige, papakita ko sa'yo na deserve ko to. Yan. Lagot ka kay Alexa Ilacan. Sabi nga ni Ate Peachy, humanda ka. Todo na to. Yes. Oo. Dahil itodo na natin, may isa pang katanungan para sa'yo. Si John Bueno mula sa kumagkaw.com. Sabi niya, you are not new to singing or acting. Are you very competitive? You know, na-realize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Like, all that matters to me is how I performed, how I was able to present myself. Lalo na in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung... I lost my train of thought. Oh my Are God. you very competitive? Am I very competitive? Sa sarili ko lang. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, nahihinder ba niya yung pag-enjoy mo dito sa show? Or mas na-enjoy mo talaga to? This is the greatest show I've ever Oh. been part of. Every night, usually kasi lagi akong, I'm easily overwhelmed. So, nakikita ng mom ko na konting bagay na stress ako. Pero dito, nagtataka na siya. Lagi akong happy. Lagi akong pag-uwi. Ang saya-saya. So, feeling niya, Ang dami mong niloloko-loko ko libreng lang. Yun, isa pa, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun, akala ng mom ko, niloloko ko lang to na hindi ko ginagalingan kasi ang enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different voices, talents I'm learning. It's the total experience. Kaya sabi ko, I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso din naman ng Your Face Sounds Familiar. Yes. To just have fun. GV lang Correct. talaga. Being with these people, para akong libreng entrance sa comedy bar every episode. I love it so much. At speaking of comedy bar, kay Ate Peachy ang susunod na katanungan mula kay John Bueno ng kumagkaw.com. Eto, English na ulit tayo, Ate Peachy, ha? Akong Miss translator Rufa May, what is your best asset that you will be bringing to the show? At what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice and not lip sync? Asset Go, na go, muna. go. What's my One by one. My first Oh, yung una asset muna. is my jewelry.
That's my Patingin! best asset and my necklace. Ganda. Na para bang si Rose sa Titanic, si Ate Peachy today. oo. Ganda. Hindi naman chest, just the necklace. Nakita niyo ba yung dump ko? Yes. Ano pa? Ano the best Alin doon? asset? Ano pa? Photo dump? Oo. Yung picture natin ng Ate Oo, Peachy with your hindi ko pa best nakita. asset. Oo, nalula si Alexa doon sa Yes. picture eh. Nasyak ako. Hindi, naubos na rin naman yung damit. Ano nga yung tanong? Oh, yung next question mo, Ate Peachy. But anyways, Ano daw ang I'm willing happy or kang happy? gawin para manalo ka? Ako siguro i-enjoyin ko na lang. Hindi ko na pinapangarap manalo ngayon sa championship na lang. Bibigay na sa championship, yes. Basketball Yes. pala. Pero nakita kita Oo. parang inaabutan mo si Akira para ibigay yung point Grand sa'yo. final. Ah, Oo, yung hindi, judges, ah. inaabokan Kahit niya. kailan wala akong pinakiusapan dito. Si Kuya ah. Ogie, nakita ko may Hindi ako inaabot ka. nagbabaksak. Walang bagsak-bagsak. O eto, Hindi. meron pa siya isang question, ate. Magli-lip-sync ka daw ba? O ano, live singing? Hindi, bawal eh. Hindi, bawal daw. Pantay ang laban. Live lahat. Oo. Live and alive. Correct. At saka ang tagal Alive, talaga nilang alive. pinaggugugulan talaga yung preparation para sa Kaya maganda, susunod na- maraming natututunan. Tsaka masayang-masaya kami. Kami lang Kasi kayo lang. Hindi kami kasama, Hindi ate. Hindi, masayang-masaya kami, Correct. syempre. Oo. Thank Kaya you so parang much. hindi kami nagtatrabaho. Mhm. Parang bandingan, gano'n. Correct. Oo. Thank you so much, Ate Peachy. Make-up, ganyan. Oo. O eto naman, para kay Kuya Vong at kay Kuya Jong, mula kay Chad ng Manila Feed. Ang sabi niya, can you share some funny moments behind the scenes sa shoot and give us a teaser na mga dapat abangan ng viewers regarding the transformations? Ay, may mga Hi, pwede ba Chad. chika? Thank you sa sagot. Buong, sagutin mo ba? Thank you, Chad. Hindi, una sa lahat. Madami. Nako. Kung nakita nyo kanina, meron na kaming transformation ni Jong. At hindi lang natapos doon, meron pa rin kaming transformation ni Kuya Jong na pwede namin maiambag dito sa Your Face. Sounds familiar. Tapos, siguro idagdag na rin natin yung kulitan. Kumbaga, ang nahirapan nga daw yung editor nung Your Face Sounds Familiar kasi sobrang haba. Parang ayaw niya i-cut yung mga masasayang nangyayari behind the scenes, Yes. tsaka mismo during the takes. So parang, kumbaga dapat yon kung merong ipapart 2 mo pa yon gagawin. Kasi sobra, kaya nga, tuwan-tuwa ang management. Actually, talagang pinagmamalaki ng management. Itong Your Face Sounds Familiar, sa pagbabalik niya, nakaabang-abang talaga dahil sobrang talented nitong 8 na to. Yes. Hindi, kasama ka doon sa 8. Wala lang si Akira, pero kasi ilan kayo ngayon? 7. Kasi as one nga pala. As one, O sige. sige, 9 na. Hindi, kayo lahat. Kumbaga, mapaproud ka eh. Kumbaga, titingnan natin, yung iba kasi feeling ko sasabihin, ba't siya nandun? Ba't siya nandito? Meron po silang galing, kaya ba't po sila nandiyan 8 o 9 sila? Kasi napaka-talented po nilang lahat. At kami ni Kuya Jong, ito rin po yung silbi namin. Kaya po nandito kami sa Your Face Sounds Familiar. Tsaka gusto lang namin sabihin sa mga ka-familiars na pag napanood nyo itong Your Face Sounds Familiar, bukod sa mamamangha kayo sa talent nitong mga celebrity performers, walang humpay din sa kalatawanan. Totoo yan. Walang humpay din sa kalatawanan. So, sayang dahil napakahaba nung tinape namin pero kailangan putulin para sumakto sa oras. Pero busog na busog sa kalatawanan. Ultimo pati mga jury talagang nagpa-participate. Yun, oo. At saka abangan nyo, kasi syempre ang Your Face Sounds Familiar, hindi pwedeng basta papasok ka na lang. Merong rite of passage na ginawa itong si Kuya Vong at si Kuya Jong. At abangan nyo ang kauna-unahan nilang transformation aside from dun sa Lady Gaga at Bruno Mars na ginawa ninyo. Meron pa kaming gagawin, so abangan niyo po yan. Abangan nyo, Baka ginaya abangan ko nyo. po si Jong. Opo. Nagbaliktad kayo. Baliktad kami. Nung nakaraan, ginaya na kita. Thank you so much po kay Sir Chad. Pero meron pa siyang katanungan para sa lahat naman ng ating mga celebrity performers. Ang chika niya, among all of the transformations you've done so far, can you give us a glimpse ng experience o ano yung dapat abangan? Si Jarlo. Siyempre yung kasiyahan namin sa episodes, yun definitely kailangan po abangan. Pero sa transformation, individual ba dapat? As in yung sa akin? Mga personal experiences, mga may kinatakutan ka ba sa iyong ginawa? Siguro yung pinaka-kaabang-abang po is pag nalagyan na kami nung prosthetic kasi talagang nagtra-transform kami.
And bilang ako po yung pinaka-veterano sa aming lahat. Wah. Joke lang po. Dahil sobrang bago po ako, talagang lahat po nung experience ko from start to end ng taping, talagang ano siya sa akin, napaka-exciting. Yan. Pero yung prosthetic talaga yung I think kailangan yung abangan lahat. Saka naaalala ko yung itsura ni Jarlo habang nilalagyan siya nung kanyang bald cap. Nasasaktan ka. Yes, opo. Diba? Pag nahihila dito. Tiis para sa kompetisyon. Yes, of Oo. course. Si Jason. Ako agree, yung ano talaga, yung transformation talaga, kailangan abangan ng mga tao kasi yung mga ibinigay sa amin ng mga icons, halo-halo talaga. May mga iba na medyo similar dun sa ano namin, style namin sa pagganta, pero may mga iba na talagang opposite. As in, ibang-iba talaga na-challenge talaga kami as mga performers na paano ba namin gagawin tong icon na to? Kasi talagang ibang-iba sa style namin eh. Tapos marami kaming iisipin pag nag-perform kami. Yung boses, kailangan magaya namin. Yung mga movements, kung paano kami gagalaw, kung paano kami paano kami kakanta, paano yung mga nuances namin. Hindi lang kasi siya basta gaya lang ng boses eh. Talagang i-imbibe talaga namin. Emulate talaga yung yung icon. So yun ang kailangan talaga nilang abangan. Very very exciting. Kahit kami mismo na-excite kami kung paano matatransform yung mga kasama namin. So, sino ka next week? Tapos pag nakita namin to talagang ibang-iba, talagang nagugulat kami pag nakita namin yung final transformation. At speaking of gulat, trending tayo, number 9 sa Twitter sa dating ex. Thank you so much. Hashtag nyo lang ha. Hashtag Trending. YFSF MediaCon. Ayan. Si Kuya Pepe, ano yung mga pwede mong itis na medyo nahirapan ka or experience mo na napahappy ka? Hindi naman masyadong nahirapan, pero for example, yung sa prosthetics, magaling kasi yung mga nilalagay na peking buhok, kunwari, pag bigote, balbas. Nilalagyan kami ng mga peking Pulido. bigote, balbas. As in, per strand talaga. Per strand nilalagay sa amin. Tapos minsan nakakatulog ka na dahil nakaka-relax eh. Tapos magigising ka kasi parang may naramdaman kang dumapo sa'yo, akala mo langaw. Tapos magaganon ako. Tapos buhok pala, tapos ano siya, nakakain ko. Nakakain ko yung bigote at balbas. Parang Oo, ulitin kasi nakain ko eh. Oo. Tapos para siyang actually totoong buhok siya. Oh, so hindi naman masyadong hassle. Galing saan? Ha? O, saan galing yung buhok? And di ba yung mga maliliit na buhok na makakapal, alam mo na kung saan galing yun eh. Hindi sa Malinis taas, yun. definitely. Ha? Malinis. Hindi sa taas, Malinis, definitely. sinabo naman yun. Oo, Sinabo naman yun. malinis. Oh, yun lang yung mga ganun bagay. Pero ang ganda katulad na sinasabi ni Jason, ang laking tulong na ang gagaling ng prosthetics and makeup team namin. Kasi pagkatapos ng transformation, yung makeup and prosthetics nakapatong na sa amin. Feeling talaga namin kami yung artist na ginagaya namin eh. Oh. Todo na. Yes. Oo.